Mga naka-online, tayo po ay umawit sa Panginoon. Atin pong papurihan ang ating Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay at lahat ng nai-enjoy natin sa buhay. Amen! Lalo natin na-appreciate ang Panginoon nang maghari siya at manahan sa ating puso. Awitin natin ito, since Jesus came into my heart. Everyone! What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Amen. Since Jesus came into my heart. There is joy in my heart. Floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart, and my sins, which were many, are all washed away. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, there's a light in the valley of death now for me. Since Jesus came into my heart, and the gates of the city beyond I can see. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen. Amen. Wow! Kung meron pong bahagi ng ating buhay na kinakailangang pasiglahin muli, ito po yung awitin, Revive Us, That's right. Amen. by praising God again and again. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. All glory and praise. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and hath cleansed every stain. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill its heart with Thy love. Make soul be rekindled with heart from above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. Amen. Willing ba tayong ma-revive? Say amen. Amen. Pagka naman tayo hindi nangangailangan ng revival, just keep on the firing line. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight.
is no disgrace. Coward in the service, he will find no place. So keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown and bear the cross, you must keep on the firing line. Life is but to labor for the master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. And you must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. I will praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, Amen. leading them Keep to winning Jesus souls. from the paths of Amen. sin. With a shout of welcome, we will all march in. So keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Wow, praise the Lord. Just keep trusting, keep obeying the Lord. Everyone, When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Come on, Trust and obey, for there's no other Maliwanag way ang hakbang to be happy sa pagsunod in Jesus. kay Jesus. But to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt. Not a doubt Not a or a fear. fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Wow. Wala na pong safest, most secure, most satisfied na buhay, kundi yung kaisa na tayo ng Diyos sa buhay na ito. Maraming Diyos, salamat po ng marami sapagkat ang mga awiting ito'y pawang katotohanan na nakaayon sa iyong salita. Ang kami magtiwala at ang sino mga nagtitiwala ay sumusunod sa hakbang ng aming Panginoong Hesukristo. Hindi po kami ang para manguna sa aming sariling buhay at lahat-lahat sa buhay. Pangunahan niyo po kami dahil ikaw ang nagsasabi na mahaba ang buhay ng mga taong masunurin. At lalo na nga ang pagmamahal sa aming mga magulang. Biyayaan niyo po kami na magkaroon ng mga parents na masaya sa kanilang mga anak. Marangal ang hatid. At merong kaluguran sa Diyos
na laging hinahangad, na lalong pagbutihin, paano namin magagawa ang higit pa sa nagdaan. Ikaw po ay marapat sa mga bagay na hindi pa namin kayang magawa. Kaya naman po humihiling kami sa inyo na kami patuloy niyong palaguin upang maialay namin sa inyo ang karapat-dapat pang pagbibigay kaluguran. Ipagpatawad mo ang aming mga pagkukulang, kamangmangan, pagmamalabis, o kataasan ng aming puso, o kaya ay paglimot sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na hindi kami masilaw ng mga bagay na kumikislap sa mundong ito, kundi ang iyong salita ang talagang maging pamantayan at gabay ng aming buhay, sampu ng aming mga mahal sa buhay, at maging ang anak ng aming mga anak hanggang sa salit-saling lahi. Madatnan mo po kami na tapat na naglilingkod sa inyo. Hiling namin, Lord, ang mga may pangangailangan, ikaw na po ang tumugon, ang mga missionaries, may pangangailangan, ganon din naman po ang mga gawain at mga simbahan, ikaw na po ang magpala sa kanila. Hindi namin kayang ibigay ang lahat, pero ikaw po ang lahat-lahat sa lahat-lahat ng bagay sa buhay. Kaya sa iyo po namin dinadalangin maging ang aming bayan, ang mga namiminuno sa amin, ang aming mga tagapamayapa, ang amin pong mga nagsisipaghanap buhay, mga nagsisipag-aral, ang mga magsisipag tugon sa panawagan, at ikaw na po sa loob at labas ng aming bansa, gamitin niyo po kaming masagana. Binabalik namin sa iyong papurit pasalamat, patatagin niyo po ang bawat isa sa amin upang hindi kami mag-interpret, hindi kami mag-reason ng labas sa iyong kalooban. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, and all the people say aloud, Amen? Amen, amen. Maraming salamat po. Dadako naman tayo sa ating pagbabasa para may ukol po natin ang tamang panahon sa lahat ng ating gagampanan. Deuteronomy chapter 33, 1-29. Basahin po natin ng malaya at may paggalang. Amen. Manatili po tayong nakatayo lahat at atin pong basahin ang Book of Deuteronomy chapter 33 verse 1-29. Basahin po natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 29. Verse 1, At ito ang basbas na ibinasbas ni Moises, tao ng Diyos, sa mga anak ni Israel bago siya namatay. At kanyang sinabi, ang Panginooy nanggaling sa Sinai at bumangon mula sa Seir na patungo sa kanila. Siya'y lumiwanag mula sa bundok ng Paran at siya'y nanggaling sa laksa-laksa ng mga banal. Sa kanyang kanan ay may hawak na isang maigpit na kautusan sa kanila. Oot kanyang inibig ang bayan. Lahat ng kanyang mga banal ay nasa iyong kamay, at sila'y umupo sa inyong paanan, na bawat isa'y tatanggap ng inyong mga salita. Si Moises ay nag-utos sa atin ng isang kautusan na mana sa kapisanan ni Jacob. At siya'y hari sa Hesron. Nang magkatipon ang mga pangulo ng bayan, 10 ng lahat ng mga lipi ni Israel. Mabuhay nawa ang Ruben at huwag mamatay. Gayon may kumaunti nawa ang kanyang mga tao. At ito ang basbas ni Huda, at kanyang sinabi, Dinggin mo, Panginoon, ang tinig ni Huda, at padatnin mo sa kanyang bayan, sukat na sa kanya ang kanyang mga kamay, at ikaw ay maging tulong laban sa kanyang mga kaalit. At tungkol kay Levi ay kanyang sinabi, ang iyong tumim at ang iyong urim ay sumaiyong banal, na siyang iyong sinubok sa masa, na siya mong kinatunggali sa tubig ng Meriba. Na siyang nagsabi tungkol sa kanyang ama at tungkol sa kanyang ina, hindi ko siya nakita, ni kinilala niya ang kanyang mga kapatid, ni kinilala niya ang kanyang mga sariling anak, sapagkat kanilang sinunod ang iyong salita at ginanap ang iyong tipan. Sila'y magtuturo sa Jacob ng iyong mga kahatulan at ng iyong mga kautusan sa Israel. Sila'y maglalagay ng kamangyan sa harap mo at ng buong handog na susunugin sa ibabaw ng iyong dambana. Basbasan mo, Panginoon, ang kanyang tinatangkilik
at tanggapin mo ang mga gawa ng kanyang mga kamay. Saktan mo ang mga balakang niyaong nagsisibangon laban sa kanya at niyaong nangapupuot sa kanya upang sila'y huwag bumangon uli. Tungkol sa Benjamin ay kanyang sinabi, ang minamahal ng Panginoon ay tatahang ligtas sa siping niya. Siya'y kakanlungan niya buong araw at siya'y mananahan sa pagitan ng kanyang mga balikat. At tungkol sa Jose ay kanyang sinabi, pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang lupain sa mga mahalagang bagay sa langit, sa hamog at sa kaliliman na nasa ilalim niya. At sa mga mahalagang bagay na pinatubo ng araw at sa mga mahalagang bagay na pinatubo ng buwan. At sa pinakamarikit na mga bagay na matandang bundok at sa mga mahalagang bagay ng mga burol na walang hanggan. At sa mga mahalagang bagay ng lupa at ng kapunuan niyaon at ang mabuting kalooban niyaong tumahan sa mababang punong kahoy. Sumaulo nawa ni Jose ang kapalaran at sa tuktok ng ulo niya nahiwalay sa kaniyang mga kapatid. Ang panganay ng kanyang baka na may kamahalan at ang mga sungay niyaon ay parang mga sungay ng mabangis na toro. Siya niyang ipantutulak sa mga bayan, lahat sa kanila, kahit na nga nasa hangganan ng lupa, at sila ang laksa-laksa ng Ephraim, at sila ang libo-libo ng Manases. At tungkol sa Zabulon ay kanyang sinabi, magalak ka, Zabulon, sa iyong paglabas, at ikaw, Isakar, sa iyong mga tolda. Kanilang tatawagin ang mga bayan sa bundok, dooy maghahandog sila ng mga hain ng katwiran, sapagkat kanilang hihititin ang mga kasaganaan ng mga dagat at ang nagtatagong kayamanan ng buhanginan. At tungkol sa Gad ay kanyang sinabi, pagpalain yaong magpalaki sa Gad. Siya'y tumatahan parang isang leona at dudurog ng bisig, sangpu ng bao ng ulo. At kanyang inagap ang unang bahagi para sa kanya, sapagkat doon natago ang bahagi ng gumagawa ng kautusan. At siya'y pumaraong kasama ng mga pangulo ng bayan. Kanyang isinagawa ang katwiran ng Panginoon at ang kanyang mga kahatulan sa Israel. At tungkol sa Dan ay kanyang sinabi, ang Dan ay anak ng leon na lumukso mula sa Basan. Ang tungkol sa Neptali ay kanyang sinabi, O Neptali, busog ng lingap at puspos ng pagpapala ng Panginoon. Ariin mo ang kalunuran at ang timugan. At tungkol sa Aser ay kanyang sinabi, pagpalain nawa sa mga anak ng Aser, mahalin nawa siya ng kanyang mga kapatid at ilubog ang kanyang paa sa langis. Ang iyong mga halang ay magiging bakal at tanso, at kung paano ang inyong mga kaarawan ay magkagayoy nawa ang iyong lakas. Walang gaya ng Diyos o Hesurun na sumasakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo at sa himpapawid dahil sa kanyang karangalan. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan, at sa ibabay ang walang hanggan mga bisig, at kanyang itinulak sa harap mo ang kaaway, at sinabi, lasagin mo. At ang Israel ay tumatahang tiwala, ang bukal ng Hakob na nag-iisa, sa isang lupain ng trigo at alak. Uot ang kanyang mga langit ay nagbaba ng hamog. Sabay-sabay po tayong lahat. Maginhawa ka, O Israel, sino ang gaya mo, bayang iniligtas ng Panginoon, ng kalasag ng iyong tulong, at siyang tabak ng iyong karangalan, at ang iyong mga kaaway ay susuko sa iyo, at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita, at maaari na po tayong makaupo lahat.
assembly of the faithful, surrounding yet unseen, is gathered as a witness to the race. And on that track awaiting are the runners of today. The call has come for each to take his place. The road ahead is narrow, the way is sometimes steep, and only the committed claim the prize. But standing at the finish with arms outstretched before us is the one who has endured the race and paid the final price. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run with the power of His Spirit, called to be victors in the race already won. Dare to run, dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run with the power of His Spirit, called to be victors in the race already won. Dare to run. We must have our Savior's vision, compassion for the lost, courage for the future, love at any cost. Dare to run with our eyes fixed on Jesus, following the footsteps of the one who's gone before us. Dare to run with the power of His Spirit, called to be victors in a race already won. Dare to run. Dare to run in the power of the Lord. Amen. Dare to run. Alright, tayo po ay tumayo. 2 Corinthians chapter 3. Tayo 2 Corinthians chapter 3. Ang basahin po natin ay ang verse 15. Verse 15. Alright, nariyan na po ang lahat. Atin pong basahin, sabay-sabay. Ready? Begin. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Ang pag-usapan po natin ngayon, ang mensahe natin na nakita sa salita ng Diyos, the heart of the Jews. Sabi rito, the veil is upon their heart. When Moses is read, pag binabasa ang aklat ni Moses, the veil is upon their heart. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo at pinakita mo po sa amin ang hindi kayang makita ng aming mata, mga taong hindi namin kilala, pero dahil ng iyong salita, inilarawan mo ang kalagayan ng kanilang puso.
At ito ay pinasulat mo, hindi lamang para malaman namin, kami ma-inform, kundi kami po ay matuto sa amin pong nababasa kahit nung una pa man. Dapat nubayan mo po kami at maging ang mga nakikinig online, ang mga makakapakinig pa sa pagdating ng panahon, ito po ay maging kaliwanagan, maging aral, maging katibayan, maging lalong pagpupursige, magsumikap na hindi kami mailayo at ang puso namin ay hindi mailigaw. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po. The heart of the Jews. Pare-pareho naman ang tao na mayroong kanya-kanyang heart. Ano? Pero bukod tangi, binanggit po dito sa kapitulong ito ng Korinto, ikatlong kapitulo, at sinabi ni Apostle Paul ang kalagayan ng kanilang puso, but even unto this day, mula nung isinusulat niya ito, nung araw na isinusulat niya, kahit nung araw na yon na binabasa ang aklat ni Moises, yung kanilang puso may talukbong. No? Ibig sabihin, hindi pa rin sila nakakakilala sa katotohanan. Meron na silang salita ng Diyos kasi binabasa si Moses Binabasa si Moises, andyan na yung pinasulat ng Diyos, may salita sila ng Diyos, may preacher sila. May preacher. So meron na silang way of worship. Meron na silang sistema ng buhay pananampalataya. Pero ang sabi rito, may salita ng Diyos sila, may preacher sila ng salita ng Diyos, may tagapagturo sila. Ang problem, may talukbong yung puso nila. Kaya makikita natin na kung babalikan natin sila, i-imagine natin yung kanilang buhay, nag-a-undergo sila ng kinagawian nila na pagsamba. Punta sila sa templo, punta sila sa tabernakulo, balik-balik sila, nagdadala sila ng manghain, sinusunod nila yung nakalagay dun sa Bible na mga sacrifices and offerings. Tapos may nagpapaliwanag sa kanila. Nakakapagtaka, no? May nagpapaliwanag sa kanila May nangangaral. Pero sabi nga ng Panginoong Hesukristo, yung bulag na umaakay ng kapwa bulag, walang saysay, walang gamit. Pare-pareho silang mahuhulog sa hukay. Ang kalagayan nung nagtuturo at saka ang kalagayan nung nakikinig, may talukbong ang puso. At dahil po doon, meron silang maling paniniwala. Bagamat ang binabasa nila ay aklat na isinulat ng lingkod ng Diyos. Parang napakalapit nila, pero napakalayo pala. Ano? Ito yung tinatawag nating malapit ang itsura, malayo pala. Parang sila yung talagang pasok na pasok sa sistema ng Diyos. Parang sila kasi hawak na nila Bible sulat ni Moises Hindi naman maipagkakaila na si Moises talagang lingkod ng Diyos. Pero kahit na ano palang turo mo sa tao, kapag ka ang puso may talukbong, hindi mo maitama. Yun ang tayo yun ang makikita natin dito na kalagayan ng mga Hudyo. Kaya imagine natin sila na may maling paniniwala at nananatili ang talukbong hanggang ngayon. Nung isulat ito, hanggang ngayon, sabi ni Paul. At tayo naniniwala na hanggang ngayon, sa ating panahon, year 2024, marami pa rin ang mga Hudyo na may talukbong ang puso. Paano natin mapatunayan yun? Hanggang ngayon, hindi nila tinatanggap si Kristo na Misaya. Hindi nila tinatanggap si Kristong tagapagligtas. Alam nyo, pag pinakinggan nyo yung mga Hudyo, why we do not believe that Jesus Christ is the Messiah. Minsan tignan ninyo. Pakinggan nyo yung mga katwiran ng mga rabbi nila. Talagang they question yung existence ni Christ as the Messiah. They rejected Christ talaga. Hanggang ngayon. At kaya hindi lang ito totoo, magmula nung unang panahon, magdadalawang-libong taon na mahigit, at hanggang ngayon, lumalakad pa yung mga taon, ayaw nilang tanggapin si Kristo na Mesiyas. Hanggang ngayon. Kaya pag
Yung kayong mga nakarating na sa Israel, siguro kung share niyo yung mga Hudyo doon, yung mga missionaries natin na nagpunta sa Israel, talagang nahihirapan. Hindi sila makapagtayo ng ganitong mga simbahan na kagaya sa Pilipinas. Na daan-daan, 500, 300, 200. Hindi sila basta makapagsimula ng gawain sa Israel na malalaki na kagaya sa Amerika, kagaya dito sa Pilipinas, kagaya sa ibang bansa. Hindi magawa sa Israel kasi very strong ang Israel sa kanilang pananampalatayang Judaismo. Kaya hanggang ngayon, ang mga Israelita may talukbong pa ang kanilang puso hanggang ngayon. As a nation, ha? But merong mga individuals, merong ilan-ilan, may mga Hudyo na labas sa Israel, nakakilala na. Meron ding mga naroong Hudyo na nakakilala na. Pero as a nation, bilang isang bansa, ang puso ng Israel, ang puso ng mga Hudyo, hanggang ngayon, may talukbong pa rin. Kaya mapalad po tayo, wala nang talukbong yung ating puso. Amen. Ngayon, titignan natin ang katangian ng mga taong may talukbong ang puso. Ha? Kapag ang talukbong naroon pa, itong makikita natin sa Roma Kapitulo 8, talatang 7. Ang sabi rito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Pakikipag-alit. Ha? Pakikipagkagalit. Kasalungat ng Diyos. Sapagkat, itong una nating makita, hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Habang binabasa ko to, ako mismo nagtatanong, sabi rito, hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Pero teka muna, sila nga ang pinakamahigpit na tagasunod ng kautusan Bakit ba ito sinabi rito na ganito? Parang kontra yata, parang salungat. Diba? Ang mga Israelita, lalo na yung mga, Pariseo. Nakita naman natin, si Apostol Pablo, Pariseo, sabi niya, tungkol sa pagsunod sa kautusan, katuwiran tungkol sa kautusan, abay, wala kang kapintasan. Kaya kilala maraming Hudyo na sumusunod sa salita ng Diyos. Pero ano itong sinasabi rito? Sapagkat ang kaisipan ng laman, pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Paano yung literal na sumusunod? Paano mo sasabihin na hindi sila napasasaklaw? Kaya hindi lamang po ito letra por letra. Na hindi sila napasasaklaw. Kasi nga po mayroong tinatawag na, the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yung letra por letra na sinusunod nila, pero ang puso naman nila, ay andun yung kayab. Ayan, naghahain nga, sabi, nagpatuli. Ayan, nagpatuli. Nakasunod nga. Naghahain nga. Nananambahan nga. Nagkakaloob nga. Pero ang puso, puno ng pagnanasa, puno ng pagmamalaki. Naalala niyo yung Pariseo, pumasok sa templo, nagpapasalamat siya. Nag-iikapu ako. Nag-aayuno ako. 2 beses sa linggo. Nag-iikapu ako ng yerba buena at ng kung ano-ano pa. Nasusunod niya ang kautusan. Pero anong sabi niya sa bandang huli? At salamat, hindi ako kagaya nitong magnanakaw na nasa likod. Kino-compare niya, na-miss niya na yung pagiging matuwid, hindi yan para maging dahilan na ikay maging mayabang at dustain mo ang iyong kapwa. Pag ikaw ay nakahihigit sa kanya, huwag mong dustain ang iyong kapwa. Lalo kang magpakababa pag ikaw ay nakakahigit. Kasi kagaya nga ng pinag-usapan natin last time, di ba? Sino ba ang gumawa na ikay maging kakaiba? Ano ba yung meron ka na hindi mo tinanggap? Di ba? Bigay lahat ng Diyos Kaya kung ano man yung nasa atin, ano man yung kahigitan natin, huwag nating gagamitin para ibaba ang iba. Hindi yon. At hindi natin itaas ang ating sarili. Kaya sabi rito, hindi na pasasaklaw sa Diyos, sa kautusan ng Diyos. At ito yung tinatawag natin, hindi lamang yung letra, kundi yung espiritu ng salita ng Diyos. Halimbawa,
Nakalagay, sabi ng Bible, huwag kang mangangalunya. Letra por letra, hindi nga siya nangangalunya. Pero sa loob niya, nagnanasa siya. Kaya niliwanag ng Panginoon sa bagong tipan, pag tumingin ka sa iyong kapwa at ikaw ay nagnasa, nagkasala ka ng pangangalunya. Yun yung spirit of the letter. Hindi lang letra por letra. Kaya may pagsasabi, hindi ako nangalunya, hindi ako nagganito, hindi ako nagganito. Tama. Letra por letra. Ha? Nagawa mo. Pero kumusta naman yung kalagayan ng puso mo? Ganon. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, hindi rin nila nasunod yung kautusan dahil ang mabigat sa Diyos, hindi yung performance. Ang mabigat sa Diyos, yung unang-una, nakatingin siya, di ba? Ako'y nakatingin sa puso. Tinitimbang ko ang iyong spirit, tinitimbang ko yung iyong attitude, tinitimbang ko yung iyong motibo. Kahit ginagawa mo yung pag-awit, yung pangangaral, pagso-soul winning, kahit gawin nating lahat yan, at nakita tayong very active, very involved. Pero sa puso pala niya, papogi points sa iba para mapansin ako ni Brad, mapansin ako ni Sister. Gagawin ko to para maunahan ko yung iba. Nakikita ng Diyos yung mga wrong motives, yung spirit. Yung sinasabi ng Bible, na hindi sila napasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, neither indeed can be. Hindi nga maaari. Bakit po? Iba ang laman. Ang laman, pagka binigyan mo ng tagumpay, pinakain mo yan ng tagumpay, ang tendency niya yumabang. Kaya may pagkakaiba yung espiritual na nagtatagumpay at yung karnal o nasa laman na nagtatagumpay. Hindi natutuwa ang Diyos kapag nasa laman. Bakit? Yung tagumpay ang papuri sa sarili. Yung tagumpay, ang dating niya, siya ang magaling. Ako ang mahusay. Gawa ko ito. Hindi ako katulad ng iba. Yan ang laman. Kaya ang Panginoon, kahit na nakikitang ganon, wala yan. Hindi na pasasaklaw. So, hindi lamang ito panlabas, kundi ang pagpapasaklaw ay kasama po yung puso. Kaya anong sabi? Sa talatang 8, 7 yung binasa natin hindi na pasasaklaw. Pangalawa, hindi makalulugod sa Diyos. Ayun na. At ang nangasalaman, hindi makakalugod sa Diyos. Kaya yun ang iwasan natin. Kung gusto nyong may count, kasi pinag-aaralan natin yung nangyari sa Hudyo yung puso ng Hudyo. Na sinasabi ngayon dito sa Bible, na may talukbong, hindi nila nag-get, hindi nila naunawaan. Alipin pa rin sila ng sistema ng laman. Kaya ayaw nating mangyari sa mga tunay na simbahan. Kaya makita niyo po, alam niyo, maraming mga miyembro sa simbahan na nagiging ganito ang kalagayan. Maraming kanyang simbahan. Kaya alam niyo, madalas ang mga kagulo sa simbahan, gawa nito. Hindi na pasasaklaw sa Diyos, hindi makalulugod sa Diyos. Kahit mga pastor, hindi kami exempted kasi tao rin kami. Wala naman kami pinagkaiba sa inyo. Pinusisyon lang kami ng Diyos sa isang kalagayang tagapanguna ka. Pero yung laman ninyo at saka laman ko, pareho. Ang pagkatao nyo at pagkatao ko, pareho. Wala tayong pagkakaiba. Kaya kapag umira lang aking laman, umira lang inyong laman, hindi tayo magpapasaklaw sa Diyos at hindi tayo makakalugod sa Diyos. Kaya hindi pwedeng hangaan, Hindi pwedeng hangaan at hindi natin dapat hangaan o tularan yung mga taong hindi na pasasaklaw sa Diyos. Kung yung gagamiting example, yung mga hindi nagpapasaklaw ay siya pang bida. Siya pang example. Hindi nga napapasaklaw sa Diyos At yung mga hindi nagpapasaklaw sa Diyos, hindi makalulugod sa Diyos kahit na ano pang gawing bihis natin. Kahit na magbihis pa tayo ng pinakamakintab na kasuotan, kahit magsuot tayo ng naglalakihang mga brilyante dyan, kahit marami pa tayo mga bodyguard dyan, pansamantala lang yan, mamaya iwanan mo ng mga bodyguard natin na yan. So, mahalaga yung nagpapasaklaw at mahalaga yung nakalulugod sa Diyos. 11:6 ng Hebrews, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos
ay dapat sumampalatayang may Diyos. Sabihin, talagang Diyos ang turing ha. Talagang sumampalataya, may Diyos. Hindi lang head knowledge. Sumasampalataya siyang may Diyos. Kaya personal yon. Kanya yon ha. Personal niya. Ay sinasabi rito ng ating Panginoon. Ha? Sumasampalataya, hindi makakalugod sa Kanya kung walang pananampalataya sapagkat ang lumalapit sa Diyos, dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So, ang kanyang pag-asa, na reward, ang hinahanap niyang gantimpala, ang hinahanap niyang blessing, hindi galing sa masamang paraan, hindi galing sa gawa ng laman. Hinahanap niya at hinihintay niya yung pagpapala na galing sa Diyos. Yun ang ating tumbukin, mga kapatid. Kaya wag nating, maiwasan natin, mga kapatid, kasi ito nililiwanag dito. May mga Hudyo na ang nangyari, sinisikap nila na pagpalain nila yung kanilang sarili. Kaya kahit sa maling paraan ng laman, makalamang paraan, gusto nilang magtagumpay. Gusto nilang umunlad, gusto nilang dumami, gusto nilang lumawak. Gusto nilang ma-overcome yung lahat ng mga bagay, maabot yung malalayo, maakyat yung matatayog. Wala namang masama actually doon. Pero kung hindi nakakalugod sa Diyos, ang pamamaraan, walang pananampalataya at nabubuhay labas sa kalooban ng Diyos. Kasi ito sumasampalatayang may Diyos, ibig sabihin, nagpapasakop siya sa kalooban ng Diyos. Hindi siya gumagawa ng labas doon. At kung makagawa man siya, hindi niya sinasadya, hindi yun ang kanyang intensyon, hindi po yun ang ating kagalakan, hindi po yun ang kanilang buhay. Pero dahil tao na nagkakamali, walang perpekto, magkakamali. Hindi lang siya masaya pag siya'y nagkamali. Parang kayo din. Pagka kayo nag-e-exam, di ba? Pagka chinika na yung mali sagot mo, hindi ka natutuwa na mali ka. Yes, mali na naman ako. Hindi ganun eh. Hindi ka natutuwa dun sa mali mo. Nalulungkot kasi pababa ang score mo. Every time na mamamali, lalagyan ka ng X, mali ang sagot, nababa ang ranking. Kahit sa mga teacher, may ranking sila, may puntos. Mga military, may points din. Mga services, mga paglilingkod, may mga points yan. Binibilang yung mga credential points nila. Pag bumababa ang points ops, huli ka sa option ng promotion. Parang ganyan. Kaya dito makita natin, dapat sumasampalatayang may Diyos. Halaga po yun. Hindi lang yung nananampalataya ko, may Diyos siyang gumawa ng lahat. Ano ang Diyos ngayon sa buhay mo? Yun eh. Ano ang Diyos sa buhay mo? Sumasampalataya ka ba talagang may Diyos? Kung sumasampalataya ka talagang may Diyos, anong klaseng pananampalataya ang meron ka? Bakit ang Diyos ay hindi makapaghari sa buhay mo? Ganong naniniwala ka namang may Diyos. Yun ang tanong sa mga Hudyo, yun ang nangyari sa kanila. Na tayo, binabasa na lang natin para matuto tayo dahil baka tayo'y mapatulad sa kanila. Kahit na tayo mga Kristiyano na, nakakilala na, may kaalaman na, pero ang Diyos, hindi ganun kalaki. Alright, so tingnan natin. So yung mga may talukbong ang puso, hindi makakalugod sa Diyos, then tingnan pa natin ang katangian ng mga Hudyo na ito. Roma, Kapitulo 1, talatang 21. Roma 1. Siyempre, pagka wala ka sa Panginoon, pagka sila'y natatalukbungan ng puso, hindi pa ligtas, etong sabi sa Roma 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos. Tingnan nyo ha, hindi nila kilalang may Diyos eh. Alam nila si Jehovah. Pero sabi dito, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Biruin niyo yan. Ni pinasalamatan, kundi bagkos, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Kayo yung mga taong
Hudyo na may talukbong ang kanilang puso, sila po ay mga taong mapagmatuwid. Di ba yun ang nakita natin? Salamat, hindi ako kagaya nitong taong ito. Mapagmatuwid. Na ang sabi rito, ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Andun ang kadiliman sa puso. May talukbong. Mapagmatuwid. Isa sa katangian ng mga may talukbong ang puso. Kaya pagka tayo natalukbungan ang ating puso, ay lilitaw yan. Pagmamatuwid. Next. Romans 1:22. Bukod sa pagmamatuwid, ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Bukod sa mapagmatuwid, mapagmarunong. Nagmamarunong, mas nangangatuwiran pa sa Diyos. Mas naniniwalang yung naiisip niya mas tama, mas okay, mas makakatulong, mas parang si Eva at si Adan. Nagmarunong yung dalawa na yung kanilang desisyon ang tama, hindi ang Diyos. Kaya ito po ang isang mga katangian. Pangatlo, sunod pa, Romans 1:26. Tingnan niyo ang laman ng kanyang puso, mapupuno po nito. Mahalay ang pita. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. Binigay sila ng Diyos. Sige, gusto niyo yan? O, ibibigay ko kayo dyan. Hindi ko kayo pipigilin dyan. Sige, gawin niyo yung mahahalay na inyong kagustuhan. Sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan na iyong nalalaban sa katutubo. Pati yung mga babae nila. Pati mga babae, mga Hudyo ito. Napuno ng mahalay na pita ang puso. Yung mga babae, yung katutubong kagamitan, niyong nalalaban sa kalikasan o katutubo. Katutubo. Ano? Dati wala yung babae, lalaki sa lalaki. Wala yon. Nagkaroon na lang yon mula nung mahulog si Eva at si Adan sa kasalanan, habang ang mga tao natututong gumawa ng kasalanan at lumayo sa Diyos, iba't ibang uri ng panibagong kasalanan ang kanilang naiimbento. Kaya ang sabi nga ng Bible, God made man upright, but He sought out many inventions. Mapag-imbento ang tao ng buhay. Kaya lahat po tayo yan, pero kita natin, pinag-aaralan natin, itong mga Hudyo, ganun ang naging kalagayan ng kanilang puso. Pinag-aaralan natin dahil mamaya malalaman natin kung bakit. Romans 1:6. Dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. So yan ang makikita nyo sa may talukbong ang puso. Verse 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita. Lalaki to, Nangagningas. Ano yan? Siyempre, pagka sinabi nating nangagningas sa kanilang karumihan ng pita, itong mga lalaking ito ay lalong nag-igting yung kanilang pagnanais na humahanga sa kapwa nila lalaki. Kaya tayong mga kalalakihan, huwag tayong masyado magpakagaling at baka maraming humanga sa iyong kapwa lalaki. Mag-ingat at baka may mga lalaking humahanga sa inyo. Makurot-kurot kayo. At anong sabi dito? At tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. May tatanggapin silang ganti o bunga ng kanilang pagkakamali. Mali. At tandaan po natin, mga kapatid, ang homosexuality is not an issue of genes. Hindi genetics yan. Hindi an issue ng genetics. Itong mga tinatawag dito na mga kasalanan, ito po'y binansagan silang ganon because of their lifestyle. Lifestyle, hindi yung kanilang pagkatao, kundi yung klase ng pinili nilang pamumuhay. Kasi pare-pareho naman tayo Lalaki, babae. Kaya mga Hudyo,
Pero ito'y nangyari na sa Israel nung una pa man. Pero sila'y nananambahan, may simbahan, may salita ng Diyos, may mangangaral, pero pag tinignan niyo ang puso, mahalay ang pita ng puso. Itong nakakatakot ngayon sa loob ng ating mga tahanan. Pag ang mga kasambahay natin ay ang puso pala, hindi mo alam, puno ng kahalayan. Bakit po? Kasi yun ang ating pinapanood, yun ang ating in-entertain. Hindi natin nire-reject, hindi tayo marunong pumili. Tahanan, paaralan, simbahan, pamahalaan, ano pa, pagawaan. Saan man kayo magpunta? Pamilihan. Kapag ang mga tao dyan ay may pusong mahahalay, anong klaseng bayan meron tayo? Anong klaseng pamilya? Anong klaseng buhay magkakaroon tayo? Kaya mahalay ang pita ng puso. Unang-una sa mga taong may talukbong ang puso. Diba? Nakita natin. Babae o lalaki. Then, pag may talukbong ang puso, tingnan uli natin, Romans 1:28. Ano nakalagay? At palibasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Palibhasa. Yan ang sabi ha. Pag sinabing palibhasa, maputi eh. Kaya ang tapang maglaglag ng katawan. Di ba ganun sabi na? Yung gamit ng palibhasa lang, sinasabi ko ha. Palibhasa, mayaman. Kaya nakapagbibigay ng malaya at sagana. Palibhasa, mayaman. O walang masama doon. Ito namang isa, ginamit naman yung salitang palibhasa sa masamang pamumuhay. Palibhasa, maganda ang katawan, idinidisplay sa sanlibutan. Hanggang sa siya'y pagnasaan ng marami. Okay lang sa kanya, bakit? Kumikita siya. Ginagamit niya yung palibhasa, maganda siya. Palibhasa, guwapo siya. Palibhasa, matalino siya. Palibhasa. Yan, ano? So dito, nakita uli natin yung salitang gamit ng palibhasa. Palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Palibhasa. Yun ang nakita ng Diyos. So may dahilan ng Diyos. Palibhasa, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. O di binigay sila ng Diyos sa mahalay na pag-iisip para gawin na nila yung mga hindi naman nangararapat. 29. Tingnan natin, ang puso ng mga Hudyo. Puspos ng kasamaan. Ang sabi sa 29, nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manlalait, mga mapalalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Pag inipon mo yan, sa puso ng isang tao, puspos ng kasamaan. Hindi ba itong mga ganitong mga tao, ito yung mga taong makikita nyo sa loob ng bilibid? Ang mahirap po, kapag itong mga taong ito, sila, isinagawa nila, nahuli sila ng pulis, may pagpatay eh. Lahat dyan ang mga kasalanan. Pero ito, naroon sa puso. Hindi pwedeng dakipin ng pulis yung nasa puso. Kaya pwedeng ito ay nasa loob ng tahanan, nasa loob ng simbahan, nasa loob ng paaralan, nasa loob ng pamahalaan, nasa loob ng pagawaan, nadiyan sa lansangan, kung saan-saan naroon yung pusong puspos ng kasamaan.
Tingnan niyo yan. Ano? Kaya sabi ng Bible, darating ang panahon na mapanganib. Ito yung panahong yon. Dahil ngayon, nung una, di ba, binabawalan pa, nakokontra mo pa, pag ang dyaryo, nung una noon, pagka nanood kayo ng TV, kayong mga bata-bata pa, pag nanood kayo ng TV noon, pag nag-ahali ka ng artista, nasa likod ng puno. Ito yung puno. Yung artistang lalaki, lalapit. Yung artistang babae, lalapit. Diyan, nakaganyan. Nakatago sa puno. Hindi nyo kita na naghahalikan, walang kissing scene. Bakit po? Sa taas ng moralidad nung unang panahon. Dahil ngayon pababa ng pababa, ay nako, ngayon, pagka kayo nanood, nako, slow motion pa, naka-close up pa. Akala mo nanunuso. Ganyan, ang palabas ngayon. Mulat na mulat ang mga kabataan, kahit maliliit, mulat na sila. Pero noong una, hindi po ganon. Kaya hindi masama o hindi katakataka na mapuno ng kalaswaan at kasamaan ang puso ng mga tao. Kaya hindi ka na minsan makatiyak sa katabi mo. Nasa likod mo, nasa unahan mo, kasambahay mo, katabi mong nakahiga. Kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho. Hindi mo alam kung ano ang laman ng mga puso. Kaya napakahalaga nung, di ba, may nakalagay na kanya-kanyang dampot ng basura. Kanya-kanyang dampot ng basura. Ang aking puso na nagkakalat ng basura, kinakailangang matutunan kung huwag itong itapon. Linisin ko, maglinis ako ng sarili kong puso. Kaya puno-puno ang mga tao ng hindi pagkakasundo. Alam niyo po kung paano tumatagal ang mga hindi pagkakasundo? Yung klase ng puso natin. Mga Hudyo, kaya sabi diyan, punong-puno ng kasamaan. Puspos ng kasamaan. And, hindi lang yon. Look at verse 32. Palala ng palala ito Yung kanyang puso, occupied, puspos, controlled, given to evil things. Look at verse 32. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan, Hudyo ito nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, yung binanggit kanina, ay mga karapat-dapat sa kamatayan. Nagsisigawa nung nasa taas. Kalikuan, kasakiman, kahalayan, kapanaghilian, pagpatay sa kapwa, pagtatalo, pagdaraya, pag-uupasala. Sabi rito, na mga nagsisigawan ng gayong mga bagay, mga karapat-dapat sa kamatayan. Di ba yun ang sabi ng Bible? Ang nagkakasala ay mamamatay. The soul that sinneth, it shall die. Ang problem dito ngayon, na mas malala, sabi rito, karapat-dapat sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga gayon. Iyon ang mabigat doon. Higit pa. Mabigat na nga yung ang tao puno ng karumihan ng puso, tapos yung mga tao, yung gumagawa noon, hindi lamang puno ng kasamaan, yung mga gumagawa noon, nag-i-enjoy sila na ginagawa din ito ng iba. Pinapayagan nila, meron silang consent, meron silang, support. We support. Parang ganyan. Alam nyo naman it's either suportahan nyo ang tama o suportahan nyo ang mali. Yun ang nangyari sa Hudyo. Kaya, di ba, pinangalat sila ng Panginoon ng mga Hudyo dahil ito ang laman ng kanilang puso. Pero may templo. May templo. Kahit ang gara ng templo niya, ari pa sa mga mahalagang bato, ginto. Ganyan, Ang ganda ng templo ng King Solomon. Pero pinasira ng Diyos yun. Bakit? Kita ng Diyos yung puso Kita ng Diyos ang puso. So yun ang una natin nakita, the heart of the Jews in captivity. The heart of the Jews in captivity. Kapag ang puso ng mga Israelita ay nasa pagkabihag pa, bihag sila ng kadiliman, bihag sila ng kasamaan, bihag sila ng laman, bihag sila ng masama. Yun ang makikita natin. So we learn from them na nakita natin mamaya. Bakit? Number 2, the heart of the Jews with possibility.
The heart of the Jews with possibility. Anong sabi sa verse 16? Ang karugtong na salita. Kasi ang nakalagay dito but even this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. That is in verse 15. Verse 16, nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Wow! Yung possibility, hindi pala ibig sabihin, como alipin, bihag ang kanyang puso, natatalokbungan, puspos ng kasamaan, puspos ng kahalayan, hindi na makakalaya. Ang sinasabi ng Bible, nevertheless, when, napansin nyo, hindi ang ginamit ay if. Ang ginamit ay when. Meaning, there will come a time that it's possible na tumalikod sila sa kanilang masamang kalagayan at gawain. Kaya mahalaga yung salitang when, hindi ang ginamit ay if. Parang sinasabi nating, I wish. I wish magkaroon ako ng sasakyan. Or yung isa naman sabi niya, I hope magkaroon ako ng sasakyan. So anong kaibahan ng I hope at saka I wish? Ang wish is a desire of impossibility. Dinidesire niya pero alam niya imposible. Pero yung salitang I hope, dinidesire ko at ako'y nakakakita ng pag-asa. Possible. Na? Pero yung I wish is a desire of impossibility. Okay, so, nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be, future, di ba? Shall be taken away. When? Kapag dumating ang araw na tumalikod siya sa mali at humarap siya sa Panginoon, nag-turn to the Lord siya. So, ano mangyayari? That's the only time the veil shall be taken away. The words, when it shall turn to the Lord, speaks of the possibility that the veil shall be taken away. The phrase, the veil was taken away, often refers to an important moment of revelation or clarity. So kapag sinabing, nevertheless when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Magkakaroon ng isang kaganapan sa kanyang buhay na mahahayag sa kanya ang katotohanan at magiging maliwanag sa kanya ang katotohanan. Kailan? Sa araw o sa sandali na siya'y humarap sa Panginoon. Ayun. Dahil ang buhay nitong mga Hudyong ito, nakatalikod sa Diyos. They turned their backs from God. Andiyan ang Diyos, tumalikod sila. Pero sabi doon, but when they shall turn to the Lord, yung talukbong matatanggal sa kanilang puso. It symbolizes the removal of covering, barrier, or obstacle that were previously hindering understanding or connection. Kaya hindi ng tao maunawaan ang katotohanan at kaya hindi ang tao makakonekta sa Diyos sapagkat ang tao nakatalikod sa Diyos, itong mga Hudyo. This could represent a spiritual or metaphorical unveiling of truths. Parang yung inalis na talokbong na nililok. Ano? Revealing hidden realities or experiencing a profound insight or epiphany. Nihayag. Kailan mangyayari yon? Kaya naunawaan natin, mga kapatid, lalo nating paliwanag ng paliwanag sa atin, yung paraan ng kaligtasan, paraan ng pagtatagumpay, anong layunan ng Diyos sa aking buhay, and so marami pa. Paliwanag ng paliwanag habang tayo nakaharap sa Panginoon at lumalakad tayo kasama niya. Paliwanag ng paliwanag. Ganon ang mangyayari sa inyo at saka sa aking buhay. At ganon din sa mga Hudyo. Yun nga lamang, sa panahon na sila ibihag ang kanilang puso, puno sila ng kasamaan. Pero kahit sila'y alipin, puno ng kasamaan, puno ng kahalayan, hindi naman po ibig sabihin wala nang magagawa ang Diyos. Katunayan, ang Diyos lang ang may magagawa. Itong pinupunta. When it shall turn to the Lord.
So ang tanging paraan para yung talukbong na yon na nagpapadilim ng kanyang buhay ay mawala at siya'y makalaya, turn to the Lord. Alam na natin ang solusyon sa ating mga problema dahil yun na nakita nating solusyon sa problema ng mga Hudyo. Kapag sila ay haharap sa Panginoon, maganda ang mangyayari. Maaalis yung talukbong. Kung, sabi doon, kung gagawin nilang humarap sa Panginoon. Sila ay magkakaroon ng pagkakataong makalaya, sila ay may pagkakataon na makatalikod sa kasalanan, sila ay may pagkakataon na magsiharap sa Panginoon, sila ay may pagkakataon na yung talukbong sa puso nila ay suminag na ang liwanag. Kaya ang bawat Hudyo ay may makalangit na pagkakataon. Itong nakita natin dito, no? When it shall turn to the Lord. So, ibig sabihin, ito palang mga Hudyong ito, kahit na ang puso nila ay balot ng kasamaan, puno ng kasamaan, ng kahalayan, and so on, may pag-asa. May pag-asa. Ha? Pwede pang makalaya. Kaya ang bawat Hudyo ay may makalangit na pagkakataon, merong chance, merong opportunity na inilaan ang Diyos. Yung salitang when it shall turn to the Lord. Naghihintay lang pala ang Panginoon. O yun palang nangyayari dito. Hinihintay lang ng Panginoon sila na talagang ma-realize nila yung kanilang mali at bumalik sila sa Panginoon. Para ding prodigal son. Di ba yung prodigal son, ganun ang ginawa nung ama, hinintay niya yung kanyang anak hanggang makarealize. Hindi niya pinasundo sa mga pulis. Hindi niya ipinabugbog yung kanyang anak doon. Bugbugin niyo doon at talagang nabubuhay ng nilaspag lang yung pinag-ipunan ko at pinaghirapan ko, bugbugin niyo doon. Ha? Hindi eh. Binayaan ng tatay, makarealize. So nagbigay siya ng panahon, pagkakataon. Kaya bawat isa na Hudyo ay magdidesisyon para sa kanya-kanyang sarili kung tatalikod ba ang mga Hudyong ito sa mali at haharap sila sa Panginoon. So merong possibility. Ngayon, kung ililipat naman natin sa ating kababayan, sa ating mga mahal sa buhay, kahit na ang nakikita natin mga kapatid, kung kayo may makikitang kaklase, kaibigan, katrabaho, kamag-anak, na punong-puno ng kasamaan, yung masasabi niyo, naku, salbahe itong pinsan kong to, salbahe itong kamag-anak kong to, salbahe itong tatay kong to, salbahe itong biyanan kong to, salbahe itong manugang kong to, salbahe itong pastor namin, salbahe itong mga tatay dito, salbahe ito. Kahit kayo makakita ng mga salbahe, hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Ang ating panalangin, humarap sila sa Panginoon. Nawa talikdan ang paglimot sa Panginoon, ang paglaban sa Panginoon, humarap sa Panginoon dahil doon lamang matatanggal yung talukbong at sila'y makakalaya sa gawaing masama at ang puso nila ay magliliwanag. Napakaganda, di ba? Panghuli, verse 17. Verse 17. The heart of the Jews with liberty. Ang puso ng mga Hudyo na nakaranas ng kalayaan. Kanina, ang puso nila ay alipin. Pero kahit sila alipin, pinakikita sa atin ng salita ng Diyos, ang kabaitan ng Diyos na kahit sila alipin, ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon makalaya sa pagkaalipin. Itong ating panghuli, ito na yung mga Hudyo na nakalaya sa pagkaalipin. The heart of the Jews in captivity. The heart of the Jews with possibility. And the heart of the Jews with liberty. Ano naman ang makita natin? Look at verse 17. Sabi dito, now, the Lord is that Spirit. Kaya maliwanag ang Holy Spirit, capital S, ang Holy Spirit ay tinatawag ding Lord. Hindi po siya kuryente. Power siya. Ang kuryente, power din, pero hindi siya person.
Ang Holy Spirit, power of God. Pero siya'y person, the mighty power of God. Kaya sinasabi ng Bible. Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. There is freedom. Anong liberty ngayon? Anong kalayaan ngayon ang nakamtan nila? Anong kalayaan? Where there is the Spirit of the Lord, there is liberty. Anong liberty? Andun sa 18, yung liberty nila. Anong naging kalayaan nila? Look at verse 18. But we all, with open face, malaya na, wala na yung talukbong. But we all, na mga mananampalataya, with open face, ibinaling niya ang camera sa mga mananampalataya. We all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. Ano ngayong liberty? The heart of the Jews with liberty to see the Lord's glory. Now you have the liberty. Kanina hindi mo kilala ang Panginoon, hindi mo makita ang halaga ng Panginoon, hindi mo kinikilala ang karunungan ng Panginoon, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kagandahan, yung kanyang kadakalan. Hindi mo makita bakit may talukbong pala yung puso ng Hudyo. Kaya hindi na makita yung kaluwalhatian ni Jesus. Ang tingin lang nila kay Jesus ay impostor, tao lang. Hindi yan Diyos. Bakit po? Sinasabi nga dito ni Apostle Paul, kasi may talukbong ang puso ng mga Hudyo. At tayo man, kapag hindi pa tayo humaharap sa Panginoon, wala tayong pagkakaiba. Ang puso natin may talukbong din. Pero dahil ang kausap niya, ang sulat niya, ini-address niya sa mga taga-Korinto, sabi niya, but we all, mga Kristiyano sa Korinto, with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord. Hindi natin direkta na nakikita siya. Nakikita natin sa salamin. Yan ang ibig sabihin. Ano? Nakikita natin, parang nakikita natin siya sa salamin. Hindi aktual kasi walang direktang makakakita ng kaluwalhatian ng Diyos na hindi mamamatay. Dahil ng katotohanan ng salita ng Diyos at naiintindihan na natin ang salita ng Diyos, nakikita natin yung, wow, very powerful ang Diyos. Biro mo, nagsalita lang siya, naglitawan sa kalalaking mga planeta. Pagkalawak-lawak na lahat ng yan at lahat ng kanyang mga nilikha, talagang pagkagaganda naman. Ang mga disenyo, paano yung naiisip sa isang iglap, ay ganun kadakila. Hindi makita yon ng mga tao ng una. Pero tayo ngayon, with liberty to see the Lord's glory. Kaya ngayon po, dahil tayo humarap na sa Panginoon, bukas ng ating mukha. Wala nang talukbong. Kaya iyan na po kayo ha, ako ganun din. Maliban na lamang, tayo po, pag pinairal natin ang laman, ang ating puso, nababalutan naman ng dilim. Kumbaga sa ilawan, na nagiging madumi, kumbaga sa gasera, no? Pagka napupuno ng uling, lumalabo yung glass. Ganon din tayo, mga Kristiyano. So with liberty to see the Lord's glory. Kaya ngayon tayo, pinupuri na natin siya, sinasamba natin siya. Excited tayo na mabuhay ng may katapatan sa Kanya. Bakit po? Nakatingin na tayo sa maluwalhating Kristo. Hindi na siya basta information lang. Ngayon, totoo na siya. Totoo na siyang magpala, alam kong ginawa niya sa buhay ko, alam natin kung paano niya tayo pinalakas, alam natin paano tayo pinatawad, alam natin paano tayo inalalayan, paano tayo tiniis, paano tayo hinintay, paano tayo ginagawa ng mabuti. Sa kabila ng ating mga nakikita na natin yung maluwalhating Panginoon. So the heart of the Jews with liberty, kagaya na rin natin. Yung mga Hudyong nakalaya, nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya si Paul, nung may talukbong ang kanyang puso, inuusig niya si Kristo. Pero nung siya'y magsabing, Panginoon, sino ka ba? Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Nang humarap na siya sa Panginoon, oy, naalis yung talukbong. Ngayon, ang tingin niya dati sa Kristyanismo, dapat itong relihiyon na to mapuksa dito sa mundo.
at kung ito'y pupuksain, ako ang mangunguna. Sabi ni Paul, ganun siya eh. Yun ang spirit niya eh. Ba nung maalis yung talukbong, nahintakutan siya, pambihirang inuusig pala niya yung Panginoong totoo. Nangatal si Paul. Talagang sabi niya, because of ignorance, I persecuted the church. Ganon. Pangalawa, yung, di ba sabi niya, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. So with liberty to see the Lord's glory. Then look at the second part. Are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Nakikita daw natin ang Panginoon na parang nasa salamin. Halimbawa, tagusan niyang salamin dyan. Nakikita mo may tao, medyo hindi ganun ka, di ba? Hindi ganun ka distinct. Nakikita mo. Pero dahil may nakaharang na salamin, may mga parts na blurred. Hindi natin makita ng gusto. Kahit na laruan, nakatingin ka lang sa labas, nag-window shopping ka, panay lang ang tingin mo, may nakaharang na salamin. Iba yung nahawakan mong aktual, nakita mo yung hibla, talagang, ganon. So yung una, with liberty to see the Lord's glory. Pangalawa, with liberty to be what He can see. With liberty ngayon, may kalayaan ka na maging kagaya ka ng nakikita mo. Sino bang nakikita mo ngayon? Yung kaluwalhatian ni Kristo. Nang sinasabi ngayon dito, you are changed into the same image. Kaya ang Kristiyano habang nakatingin kay Kristo, habang nakikita niya si Kristo, yung Espiritu ng Diyos, para kanyang inuukit unti-unti na magmukha kang Kristo. Actually, yun ang mga Kristiyano eh. Kaya sila tinawag na Kristiyano. Nakikita nila yung pagsunod kay Kristo. Sa una, with liberty to see the Lord's glory. And then while we are looking at, gazing at the Lord's glory, yung kagandahan ng Panginoon, hinahangaan natin siya, ngayon, meron ka na ngayong kalayaan ng Espiritu ng Diyos, hubugin ka sa iyong nakikita. Gaya ng iyong nakikita. At sinong nakikita natin? Ang ating Panginoon. Someone said, what you see is what you will be. What you see is what you will be. Kaya ang mga Hudyo na ito, masipag sa kabanalan, pero walang kaligtasan. Forma lang. Dead worship. Dead faith. Dead works. Malamig, performance. Hindi totoo sa puso yung pagmamahal sa Panginoon. Hindi totoong, Lord, gusto kitang lugurin. Gusto kong maging kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, kung hindi rin lang makalulugod sa iyo, lahat ng magustuhan ko, alisin mo sa aking kamay. Na? Lahat ng hindi makalulugod sa iyo, ilayo mo ako o ilayo mo sa akin. Parang gano'n, Kahit hindi nang gusto ng Panginoon na alisin sa iyo mga pagsubok, but that is just the expression of your heart na ayaw nating mabuhay nang hindi natin malulugod ang Diyos. Bakit? Nakikita mo si Kristo sa kanyang maluwalhating kalagayan. At habang tinitignan mo siya, gusto mong maging kagaya niya at doon ka hinuhubog ng Espiritu ng Diyos. Kaya natural lang, padalhan kayo ng mga testing sa buhay. Trials. Sufferings. Kapag dumating yun, alam mo yung sumusunod kayo sa Panginoon, lalo yung pagbutihin, pinakikintab kayo ng Diyos. Kung baga sa gamit. Pinakikintab tayo. May finishing touch. So narito ang mga Hudyo, sabi niya rito sa Romans 10:1 hanggang 3, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila, mga Hudyo, upang sila'y mga ligtas. So hindi ligtas, pero nasa paglilingkod na tinatawag. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Malasakit talaga sa Diyos, hindi mo, no question sa kanilang malasakit. Talagang marubdob sa pagiging makadiyos.
Pero sabi dito, hindi ayon sa pagkakilala. Not according to knowledge, yung biblical knowledge. Hindi tama ang kanilang pagkaintindi. Verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, paano nagiging matuwid sa Diyos at paano nakagagawa ng katuwiran para sa Diyos. Na maitayo, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Si Kristo ang model. Kung gusto mo makagawa ng katuwiran, maging matuwid ka sa paningin ng Diyos, mapuspos ka rin ng Espiritu ng Diyos kagaya ni Kristo. Be filled, be led, be empowered. Luke chapter 4, di ba? Of the Holy Spirit. Kaya hindi lahat ng ginagawang tama, si Kristo ang nakikita. Bakit po? Dahil may mga gumagawa ng tama, pero mali ang attitude. Pag hindi mo pinuri, pag hindi mo binate, pag hindi mo ipinromote, pag hindi mo binigyan ng medal, sama loob. Kaya wag po tayong maghanap na hangarin natin, lugurin ng tao, gawin natin. Pag nalugod ang Diyos, bahala na ang Panginoon. Ibigay na o hindi ng tao ang appreciation, ibigay o hindi ng tao, okay lang. Basta alam natin, nabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. So, last verse, 2 verses. Romans chapter 10 verses 12 and 13. Pinag-aralan natin yung puso ng mga Hudyo in captivity, in possibility, and in liberty. Okay? Ano ngayon sabi sa Roma chapter 10 verse 12? Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang hindi Hudyo. Griego. Walang pagkakaiba. Sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon, mga liligtas. Hindi lamang maliligtas ang kaluluwa, maliligtas tayo sa talukbong ng ating puso. Maliligtas tayo sa puso na dating puno ng kahalayan, maliligtas tayo doon. Puso na puno ng pagmamalaki, pagmamataas, kung anumang masama na laman ng puso, makakalaya tayo. Sabi ng Bible, tumawag ka sa Panginoon. Kahit kayo nakadapa, kahit kayo nakaluhod, kahit kayo nakatayo, kayo naglalakad, tingnan niyo yung inyong sarili. Meron ba akong marubdob na pagtangis, pagtawag, pagdaing sa Diyos, patungkol sa paghahangad na ako'y mahubog kagaya niya ng aking Panginoon. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Likha niyo po lalo kami ng uhaw na ikaw na nagpalaya sa amin, mahubog kami ayon sa aming pagkakita sa iyong kaluwalhatian. Napakasarap makakita ng mga tao ng attitude, ang karakter, kagaya ni Kristo. Wala kaming makikitang taong perpekto kahit Kristiyano. Pero kung titignan namin ang pagkatao namin nung wala pa si Kristo, at ngayong kami tagasunod ni Kristo, napakalaki na ng pagbabago. Bagamat malaki pa ang babaguhin. Pero hindi na kami kagaya ng dati dahil may Espiritu ng Diyos. From glory to glory, He's changing me. Salamat po sa pag-asa na ibinibigay mo sa mga tao kahit hanggang ngayon. Totoo po na marami pang alipin, pero ang possibility na makalaya sa pagkaalipin, narito pa rin. At ang mga nakalaya na kagaya namin, ay patuloy pa rin hinuhubog, binabago at wala pang nakakarating sa dulo ng pagbabago. Kaya narito po kami, patuloy nyo kaming baguhin, patuloy kaming tumingin sa aming Panginoon at siyang aming sundan. Ano man ang sitwasyon,
ano man ang karanasan, ano man ang kakulangan, o ano man ang kasaganaan, si Kristo ang aming susundan. Ang hubog ng aming pagkatao ay siya, hindi po ang mundong ito. Salamat ng marami, ang buhay ng mga Hudyo ay aral sa aming mga Kristiyano. At kami naman po ngayon, gamitin mo kami sa aming henerasyon. Marami pang captive at ang possibility narito pa. But somebody must share the gospel to them. Kinakailangan nilang madinig ang patungkol sa aming Panginoon. Kapag may pagkakataon po kami, gamitin mo ang bawat isa sa amin. At nawa sa taong ito, may mga maakay kaming kaluluwa para sa iyo. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat habang hinuhubog mo kami sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo po'y tumayo, tayo po'y aawit. Amen. Wow. Awit yan. Alam ba natin yung awit na He's still working on me? Yes. Awitin nga natin yan kung meron tayong lyrics niya. Awitin natin yan bilang pag-alaala na tayong mga nakalaya na. Pinalaya na kayo ng Panginoon. You are in the process. You are still an unfinished project. So awitin natin ito. Working on me. Okay. Alam mo ba ito? Hindi ba? Sige, pag-aralan natin lahat. He's still working on me to make me what I need to be. I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge him yet, there's an unfinished part. But I'll be better just according to his plan, fashioned by the Master's loving hands. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be, 'cause he's still working on me. He's still working on me. Amen. Do you believe God is still working on you? Amen. Amen. Wonderful. Amen. Salamat tayo, Brother Sammy. Pasalamatan ng ating mga kaloob. Pasalamatan ng Panginoon. Tayo po'y pumikit at yumuko at tayo mananalangin. O Panginoon Diyos, pinupuri ka namin dahil patuloy kang gumagawa sa aming buhay. Patuloy mong pakita, Panginoon, sa amin na kami maging karapat-dapat sa iyo. Gawin mo po kaming kaaya-aya, Panginoon sa iyo, Panginoon, Yes. upang ang aming buhay ay makilala ang Panginoon na nasa aming buhay, Panginoon. Amen. Pagpalain niyo po kami sa gabing ito at lalo na aming mga kaloob. Pagpalain niyo po ang magbibigay at ngayon din pagpalain niyo po na ang bawat hindi makapagbigay magkaroon pa ng magkakataon, Panginoon. Amen. Dalangin namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Power and sound mind will love be unfailing kind. May the Lord find us faithful. May the Lord find us faithful. Yes. Nawa, yan ang masumpungan ng Diyos na tayo maging tapat.
Tayo po'y tumayo. Awitin natin. No man that seeketh after things. No man that seeketh after things of this life is a soldier who passes the test. Be faithful. Be faithful. Be working. Be running. Be serving. Amen. Be searching His word for His best. Lord, help us to be what you want us to be. Make us faithful, Lord. May your word be our banner on high. Amen. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Every day, though we live. Manaming Diyos, salamat po ng marami sa ganitong klase ng awit at panalangin ng aming puso. Sa mabuhay o mamatay, masumpungan mo po kaming tapat po sa inyo. Salamat sapagkat kahit captive na puso ng mga Hudyo, may mga Hudyong nakalaya. Ang unang iglesia ay iglesia na ang mga miyembro ay mga Hudyo. Mga dating alipin ng possibility ay kanilang na-avail. Humarap sila sa Panginoon. Tinanggap nila si Kristong tagapagligtas at pinapaghari nila sa kanilang buhay at kinilala nila ang tunay na Diyos sa kanilang buhay. Salamat po. Yung nakikita namin sa salita ng Diyos na ginawa mo sa mga Hudyo, siya ring karanasan namin ngayon sa aming panahon, sa maraming lugar, sa maraming tao. Salamat kami po ay naging kabahagi sa mga taong dating may talukbong, ngayon po'y malaya na. Masasabi namin ang sinabi ng isang pinagaling, once I was blind, but now I see. Huwag na namin ipamuhay ang buhay ng bulag. Ipamuhay na namin ang buhay ng pinagaling. Hindi kami nakakita para bumalik sa masama. Kami iminulat mo't pinagaling para lumakad na kami sa kung ano ang tama sa iyong paningin. I-bless po ang bawat isa. Pagtibayin niyo po ang bawat isa hanggang madatnan mo kaming ganun ang ginagawa. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus na aming dalangin pasalamat, and all the people say Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat, maging sa lahat ng nakasama namin sa online. Sound check. Bukas, mayroong conference po dito. Welcome kayong dumalo. Meron lamang kung kayo dito kakain, may 300 na registration. Kung di naman dito kakain, willing, pwede kayong dumalo kung di kayo dito kakain. Ha? Okay. Thank you.